na ang binata at nasa akin na ang bertud ng hinirang na aswang. Masaya ito. Isang gintong gabunan ang aking nakuha bilang bago kong kapangyarihan. Isang pambihirang nilalang para sa isang pambihirang kagaya ko. Ngayon, saan tayo mag-uumpisa upang subukan ang aking bagong lakas? Ate Julia, tulungan mo ako. Akong tatapos sa aswang na yan. Sandali lang, Nonoy. Huwag kang padalos-dalos. Nakakahanga ka, Benatilio. Napakalakas ng loob mo upang kahanapin ako. Kakatapos ko lamang sa kaibigan mo. Gusto mo kaagad sumunod. Baka naman malungkot ang mga kasamahan niya niyan. Ang iyong sibat ay isang espesyal na uri ng relika. Ngunit, patawad, hindi yang tatalab sa balat ng isang gintong gabunan. Masaya ito. Nag-uumapaw ang kapangyarihang nararamdaman ko. Kailangan ang tulong ni Nanay. Huwag nating hayaang siya lamang ang lumaban. Nagbuwis ng buhay si Ginoong Fred para dito. Kailangan nating sama-samang tapusin ang aswang na yan. Tayo na! Huwag kayong panghinaan ng kalooban! Maluha-luha man itong si Julia dahil sa mga naganap, dahil sa hindi niyang akalain na magagawang pabagsakin ng isang kagaya lamang ng engkantadong aswang ang kanyang kaibigang si Fred. Naroroong buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang kakayahan upang palakasin at protektahan ang lahat ng kanyang mga kasama. Lalong-lalo na itong si Nonoy na pangmalapitan ang kumbating ginagawa. Labis ang gigil ng Benatilio. Naroroon na tinatangay ng hangin ang kanyang luha habang siya ay lumalaban. Bagamat saglit pa lamang na panahon na nakasama niya itong si Fred, ngunit pakiramdam niya sa kanyang kaloob-looban, matagal na ang ugnayan nila na para bang mas malapit silang dalawa kesa sa kanyang inaakala at inaasahan. Kaya naman hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan ang naganap sa binata. Magbabayad ka. Hindi mapapasawalang halaga ang nangyaring sakripisyo ni Kuya Fred. Ako ang tatapos sa labang ito. Tatapusin kita, engkantadong aswang. Dapat na ba akong matakot? Si Baroga, pinagbabantaan ng isang Benatilio at papatayin daw. Nakikita ko ang lahat ng inyong kilos. Nakikita ko na ang inyong hinaharap. Mamamatay kayong lahat. Walang anuman sa mga pag-atake nyo ang aabot sa akin. Dahil bago nyo pa man itong gawin, alam ko na kung paano itong aabot sa akin. Napaka-konvenyente ng mata ng engkanto. Napaka-konvenyente ng mata ng prinsipe ng Talakitnon para sa akin. Sige, magsabay-sabay kayo para naman mas mabilis na matapos ang labang ito. Masama ito. Mukhang kaya niyang hulaan ang ating mga pagkilos. Kanina ko pang sinusubukan ng patamaan siya ng aking orasyon. Pero palagi niya itong naiiwasan at palaging sinasangga ng mga malaaninong pakpak na yan. Kahit ang mga bala ng baril na pinapakawalan namin ng sabay-sabay, nagagawa niyang iwasan. Tila yata may kakayahan siya na makita ang lahat ng ating atake sapat upang magawa niya ng kaparaanan na maiwasan. Dehado ang labang ito kung magpapatuloy. Marahil ito ang naging problema ni Fred
nang makipaglaban siya. Dahil sino ba naman ang mananalo sa isang katumbali na kayang makita ang hinaharap? Hindi lamang kayang makita ang hinaharap, subalit ang kakayahan niya na nagbibigay sa kanya ng posibilidad na makita ang hinaharap ay nagbibigay din nata sa kanya ng kapangyarihan na kagaya sa isang dalakitnon na maharlika kung saan anumang uri ng espiritual na depensa ay pinapahina, kung saan kung ganong kalakas at kung ganong kataas ang antas ng mana na nakabalot sa isang nilalang. Ganon din kalakas ang pagpapahina na kaya nitong gawin. Isang negatibong enerhiya o kakayahan na tanging sa mga maharlika lamang ng engkantong uri, lalo na ng dalakitnon, umiiral. Ibig sabihin ba niyan? Kung ganyan ang kalaban natin ay kailangan lang naming tapatan ng mas malakas na antas ng opensang pag-atake. Wala palang silbi sa kanya anumang depensang gawin natin at tatagos lamang ang kanyang mga pag-atake. Tama, ganun na nga. Kung mas mataas ang iyong depensa sa iyong katawan, mas malambot ka sa kanyang paningin at pag-atake. Kaya naman, mas mainam na ibaba niyo ang inyong mga depensa kung mas mababa ito kumpara sa depensa niya. Hindi kayong basta-bastang masasaktan, ngunit kung mas mataas kumpara sa kanyang depensa ang inyong taglay, doon kayo magiging dehado. Marahil ito ang naging kakulangan sa pakikipaglaban ni Ginoong Fred dahil walang kapantay ang kanyang depensa. Kaya naman walang kapantay ang pagkahina ng kanyang katawan sa mga ataking ginawa nitong si Baroga. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ganun na lamang kadaling natalo ni Baroga. Si Ginoong Fred, dahil walang kapantay ang kanyang pwersa ng depensa, hinamit ito ni Baroga para sa kanyang kalamangan. Ngayong alam na natin ito, hindi na natin gagawin pa ang pagkakamaling kumuha sa buhay ng ating kasamahan. Tama. Madali kayo. Ibaba niyo ang lahat ng depensa niyo. Hindi itong tatalab pagdating dito kay Baroga. Sa halip, ituon natin ang lahat ng ating pwersa sa pang-opensang kakayahan. Kung gayon, kailangan lamang nataasan ang pwersa ng opensa namin. Di bali na. Huwag mo na akong lagyan pa ng proteksyon, Ate Julia. Ituon mo na lamang ang iyong kapangyarihan at pagsuporta sa panggagamot sa ating mga kasamahan. Kayang-kaya ko na to. Tatagos ako sa kanyang depensa. Sisiguraduhin ko, mararamdaman niya ang sakit at galit ko. Saglit na huminto sa pagsalakay itong si Nonoy. Ipinayapa ang isipan, tumayo ng tuwid at naroong itinaas ang kanyang sibat. Matapos iyon, umihip ang napakalakas na hangin sa kapaligiran kung saan silang naroroon at bigla na lamang nag-iba ang kulay ng sibat nitong si Nonoy. Mula sa kulay puti, naging kulay pula at itim ang sibat nito. Kaugnay nito ay ang pagtayuan ng kanyang itim na buhok at ang tila bang nagbabagang mga mata nito sa labis na pula. Sa isang iglap ay gumuhit lamang ang ilaw ng mata nito sa ere at naglaho si Nonoy. Naroong makikita ang pagsasalpukan nila nitong si Baroga. Dire-diretso ang pag-ataking ginagawa ni Nonoy, pabilis ng pabilis, habang si Baroga naman ay naroong humahalakhak, papikit-pikit pa, na para bang kampante at kabisado na kung ano ang gagawin ni Nonoy. Sige lang. Tingnan natin kung tatama ka sa akin, Binatilyo. Kahanga-hanga.
Ibinaba ko ang iyong depensa at inilipat sa opensa ang iyong persa. Ngunit sa oras na tamaan kita, walang poprotekta sa iyong katawan. Bubutasin ko yan gamit ang aking mga kuko. Tingnan natin. Subukan mong butasin. Kung kaya mong unahan ang mga pag-atake ko, hindi akong titigil. Ano kung nakikita mo ang hinaharap? Tingnan natin kung kaya mo pang sanggain ang aking mga pag-atake. Dire-diretso ang pag-atake ni Nonoy, na para bang sumisilyab at nagliliyab ang kanyang bawat galaw. Hanggang sa, teka, bakit tumigil si Nonoy sa pag-atake? Bakit nakatayo na lamang siya? Kailangan niya mag-ingat. Baka tamaan pa siya ng kuko niyang si Baroga. Bakit nakatayo lamang siya sa harapan ng aswang na yan? Oo nga. Bakit natingilan siya sa pag-atake? Epekto ba yan ng kapangyarihan ni Baroga? Bakit hindi na siyang gumagalaw pa? Hindi na siyang umahakbang pa? Labis ang pag-aalala ng lahat dito kay Nonoy dahil sa nakikita nga nila na hindi nang kumikilos pa ang binatilyo sa harap nitong si Baroga. Ngunit hindi ito ang tunay na nangyayari. Nagkakamali kayo. Hindi sa nakatayo lamang si Nonoy, kundi sa hindi na natin kayang sabayan pa ang kanyang pagkilos. Sa paningin nyo, hindi siyang gumagalaw. Ngunit sa paningin ng isang makapangyarihang mata, labis lamang ang bilis ng kanyang pagkilos. Kaya naman ang dating sa atin, hindi na siyang kumikilos pa. Ngunit tingnan nyo, tumitilamsik ang mga dugo ni Baroga. Ano kaya yan eh? Nakikita ko ang mga pagkilos niya. Bakit tumatama pa rin sa akin? Tara, sana bumula ang pag-atake yun. Lintek, kailangan ko makalayo. Kailangan ko makaiwas. Labis ang pagkagulat nitong si Baroga dahil nakikita niya nga ang mga susunod na pag-atake nitong si Nonoy. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay tumatama sa kanya ang ilan sa mga pagsalakay na ginagawa ng binatilyo. Iba't ibang tama sa kanyang katawan ang kanyang natatanggap. Ang ilan, matitindi ang pinsala at nabubutas ang kanyang katawan. Kaya naman, dahil sa hindi niyang maunawaan ang nagaganap, mabilis siyang lumayo dito sa binatilyo. Vincent, anong nangyari? Bakit hindi tumatalab sa kanya ang mga mata ng dalakit noon? Bakit nagagawang mapinsala ang katawan ng gintong gabunan? Papaano niyang nagagawa ito? Tama. Marahil ay dahil sa kanyang sibat. Nag-iba ng kulay ang kanyang sibat. Kaya naman natitiyak ko, yun ang kadahilanan kung bakit ako napipinsala. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Dahil sa ang dahilan kung bakit siyang tinatamaan ng mga pag-atake nitong si Nonoy ay dahil sa labis na ang bilis ng pagkilos ng binatilyo. Na kahit nakikita niya ang mga pag-atake nito sa hinaharap, hindi sapat ang reaksyon ng kanyang katawan upang sanggain ang lahat. Dahilan upang ang ilan sa mga pagsalakay nitong binatilyo ay lumusot sa kanyang depensa at mapinsala siya. Labis ang pag-iisip nitong si Baroga. Labis ang kanyang galit. Hindi niya matanggap na sa kabila ng mga naabsorba niyang kapangyarihan, sa kabila ng katotohanang siya na ang nagmamay-ari ng bertud ng hinirang na aswang, naroroong nasusugatan pa rin siya ng isang binatilyo. Ayos, tingnan nyo, nagawang paatrasin itong si Nonoy. Ang aswang na yan. Mukhang may pag-asa pa tayong manalo kung magagawa lang natin kung ano ang ginawa ni Nonoy. Siguro, magagawa nating tapusin yung si Baroga. Imposibleng mangyari yon. Hindi nyo magagawa ang kanyang ginawa dahil siguradong magkakandadurog-durog ang mga buto nyo at mapuputol ang mga ugat nyo sa katawan. Ang bilis na ipinamalas niya
ay hindi mula sa isang karaniwang tao lamang. Hindi kakayanin ng inyong mga katawan ng ganong kabilis na pagkilos. Wawasakin niyo lamang ang sarili niyong mga katawan kung gagawin niyo at susubukan niyong sabayan ang kanyang ginagawang taktika. Sa madaling sabi, siya lamang ang may kakayahang gawin ang pagkilos na ito at ang pakikipaglaban sa ganyang bilis. Hanga-hanga ang ginagawa niyang pakikipaglaban. Mukhang sa ginagawa niyang pagkilos, hindi kaya ni Baroga ang ibuhos ang kanyang kalakasan dahil isang pagkakamali lamang sa oras na magawang asintahin ni Nonoy ang kanyang kahinaan. Tiyak na babagsak siya. Subalit hindi naman ganong kahina itong si Baroga para mawala ng pag-asa at malito dahil lamang sa panandaliang pagkabigla sa ginagawa ni Nonoy. Dahil unti-unti habang iminumulat niya ang mga mata ng prinsipeng dalakit noon, unti-unti niya ring nakikita ang dahilan ng kanyang pagkakamali. Unti-unti niyang napagtatanto ang dahilan kung bakit nagagawa siyang saktan nitong si Nonoy. Pamuntikan na ako malinlang doon. Akala ko ay humina ang aking kapangyarihan. Ngunit tila yata kailangan ko lamang itono ang lakas na aking tinataglay at pinapakawalan. Ang isang gabunan ay kilalang may pinakamatibay na depensa pagdating sa balat nito at sa kanyang pangangatawan. Kaya naman ang presensyang nakuha ko mula sa Bermuda, nananakaw ko sa katawan ng hinirang, ay isang malaking bintahe na para sa akin. Idagdag mo pa kung pagsasamahin ko ito at ang mga mata ng prinsipe ng dalakit nun. Kailangan ko lamang tapatan ang bilis na ginagawa niya at kailangan kong taasan ang depensang pumapaikot sa akin nang sa gayon, lumusot man ang kanyang pag-atake, hindi ako nitong maaabot. Biglang tila bang lumabas ang kulay abong usok sa katawan nitong si Baroga. Maya-maya pa, numipis ang katawan ng engkantadong aswang mula sa isang malaking bulto ng katawan. Naroroong pumayat ito, ngunit hindi ang isang ordinaryong pagkapayat lamang. Dahil sa nang lumiit at numipis ang kanyang katawan, para bang kasabay nito, naroroong umiiwas itong si Nonoy sa mga pag-ataking mula sa hangin. Hindi makikita basta-basta, ngunit mga patalim ito na likha sa hangin na ginagawa ng mga kamay nitong si Baroga. Mabilis ang pilantik, mabilis ang pagbato, na para bang halos hindi nang mahahalata na ginagawa ito ng aswang. Muling sumugod ang binatilyo, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya na magawa pang tamaan ang aswang. Nagawa ng kontrahin ito ni Baroga. Nalaman niya na kung paano ang tamang pagtanggap sa mga ataking ginagawa nitong si Nonoy. Kahit anong bilis, kahit dagdagan pa ni Nonoy ang kanyang pagkilos, lahat ng ito ay nasasanggana ng kalaban niyang aswang. Makikita ang pagdurugo ng ilong nitong binatilyo, maging ang pamumula ng kanyang mga mata at mga ugat-ugat nito. Napepwersa ng labis ang katawan ng binatilyo dahil sa ibig niyang lampasan pa ang bilis na nagawa niya kanina sa pagsalakay dito. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan sa harap ng engkantadong aswang. Masama ito. Mukhang naalaman na ni Baroga ang ginagawang taktika nitong si Nonoy. Nagawa niya na itong kontrahin
at makali ka ng isang depensa na hindi kayang tibagin ng anumang liksing ginagawa ng binatilyo. Kung gayon, Tandang Carlos, anong gagawin natin upang makatulong kay Nunoy? Tingnan nyo, bigla na lamang sumasabog ang iba't ibang parte ng lugar kung saan silang naglalaban na para bang may mga tumatamang kung ano. Iyon ay kadahilanan ng mga pag-ataking ginagawa at pinapakawalan nitong si Baroga dahil hindi niyong nakikita at namamalayan. Ngunit isa man dito ang tumama sa inyo, siguradong mamamatay kayo at masisira ang inyong katawan. May katotohanan naman ang sinabi nitong si Tandang Carlos. Doon ay inilabas ng mga tauhan nitong si Senyor Ibarra ang isang tilabang monitor kung saan naman ang mga bagay na hindi nilang nakikita na may kinalaman sa espiritual na enerhiya ay naroong nalalantad gamit ang espesyal na uri ng kamera at aparato. Nakikita nila ang tilabang mga patalim na nagpapaikot-ikot at tuloy-tuloy na pinapakawalan ni Baroga at naroroong patungo sa direksyon nitong si Nonoy. Isang kagilagilalas na kakayahan na maging sila Senyor Ibarra ay napapahanga. Dahil sa katotohanang sila ay kinakailangan pa ng aparato upang makita ang mga ito, ngunit si Nonoy gamit lamang ang sarili niyang pandama at paningin nagagawa itong iwasan. Subalit hindi sa matagal na panahon. Masama ito. Mukhang halos paparating na sa limitasyon ng kanyang kakayahan at lakas si Nunoy. Hindi magtatagal ay babagsak ang kanyang enerhiya at bilis at hindi maglalaon. Babagsak ang kanyang katawan. Labis ang puwersang ibinibigay niya dito. Kapag hindi na ito kayang sabayan pa ng depensa at proteksyon na ibinabalot niya sa kanyang katawan, maaaring magkaroon ng pinsala, anumang parte ng binatilyo. Pero paano natin gagawing tulungan niyang si Nunoy kung hindi naman natin magawang lapitan yung si Baroga dahil sa mga ginagawa niyang pag-atake sa hangin? Siguradong bago pa tayo makalapit, hiwa-hiwa na ang katawan natin. Napakalaki ng pinagkaiba ng lakas nila. Lalong-lalo na at nakikita ko ang kakayahang taglay ni Ginoong Fred na ginagamit niya. Ang katawan ng isang gabunan. Ngunit, ako lang ba o namamalikmata lamang ba talaga ako? Ano bang ibig mong sabihin? Anong namamalikmata at anong napapansin mo? Magsalita ka na kaagad at baka'y makatulong ito sa atin. Hindi kong sigurado pero hindi ba't nang makita nating makipaglaban si Ginoong Fred, hindi naman ganyan ang itsura niya. Isang purong halimaw ang anyo ni Baroga. Parang malayong-malayo sa itsura ng si Ginoong Fred ang gumagamit sa pagkagabunan niya. Ibig sabihin ba nito, mas puro ang kasamaang gamit niyang aswang na yan? Maaaring tama ka nga. Ang pagkapuro ng aswang na taglay niyang si Baroga ay tila yatang mas mataas kumpara sa gamit ni Senyor Fred. Kaya naman, sa palagay ko nga, mas mapapakinabangan at mas pinakikinabangan na nitong si Baroga ang tinatawag nilang bertud ng hinirang na aswang. Kaya naman mahihirapan si Nunoy na kalabanin siya. Alam niyo kung gaano kataas ang depensa ng isang gabunan. Nagulat ka ba, Binatilyo? Ngayon, ano pa kayang panlilinlang at taktika ang gagawin mo upang masabayan ang aking bilis? Gamit itong katawan ng isang tintong gabunan at pinagsamang mata at kapangyarihan ng prinsipe ng Dalakitnon. Kaugnay ang aking karunungan bilang isang itim na engkanto. Literal na hindi mo ako matatalo at ako'y isang Diyos. Nag-umpisang mawala sa paningin nitong si Nonoy ang kanyang kalaban. Unti-unti
Dumodoble na ang bilis nito. Kung kanina, si Nonoy ang hinding masabayan ng aswang na si Baroga, sa pagkakataong iyon, hindi na siyang makita pa ni Nonoy sa labis na bilis. Tanging pandinig na lamang at pandama ang ginagamit ng binatilyo upang magawang iwasan ang pinapakawalang atake nitong si Baroga. Ngunit hindi sapat dahil sa kanyang mga pag-iwas. Naroroong tumatama na ang mga suntok ng aswang sa kanya at sa tulong na lamang ng kanyang espesyal na uri ng kasuotan kung bakit napipigilan ang pagtagos nito sa kanyang laman. Ngunit ang pinsala ay seryoso at mabigat at hindi kayang tagalan ng batang katawan nitong si Nonoy. Mabuti na lamang at naroroon itong si Julia upang patuloy siyang suportahan at bawasan ang persang tumatama sa kanya. Pero dahil dito, maging ang dalaga ay nalagay sa alanganin. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit kanina pa ay nahihirapan akong tibagin ka, Binatilyo. Yun ay hindi dahil sa ikaw ay malakas at magaling, kundi dahil sa suporta ng engkantadang yan. Ano kayang mangyayari kung putulin natin ang ibinibigay sa iyong kapangyarihan ng dalaga? Hayaan mong pagpahingayin muna natin ang iyong kasamahan. Hindi ito maaari, Ate Julia! Subalit sa paglingon niya ay naroroon na sa harapan ni Julia itong si Baroga. At sa isang iglap ay nagpakawala ito ng malakas na pagsuntok patungo sa dalaga. Mabuti na lamang at nagawang makaabot nitong sila Senyor Ibarra. Nagawa nilang maisakripisyo ang kanilang mga aparato upang bawasan ang pwersang tatama dito sa dalaga. Bagamat tinamaan ng suntok itong si Julia, ngunit halos 20% na lamang ang nakarating sa kanya. Subalit sapat pa rin ito upang mapabagsak ang dalaga. Ang persang tumama sa kanya ay pinagsama-samang persa ng tatlong uri ng aswang at engkanto. Kaya naman, dahil sa kanyang pagsuporta sa lahat ng kanyang kasamahan, hati ang kanyang enerhiya. Ito ang kadahilanan kung bakit napabagsak siya nitong si Baroga. Ngunit naroroong nakasunod na itong si Nonoy. Subalit, ang kakayahan nitong si Baroga na makita ang hinaharap ay mas lalong lumakas pa at luminaw. Kaya naman lahat sila na naroroon, kung hindi sa tulong ni Nonoy, ay kamuntikan ng magkahati-hati ang katawan. Ama ako sa ibinata. Halata naman at alam mo naman na patibong lamang ang ginagawa ko upang lumapit at sumugod ka. Pero kumagat ka pa rin sa aking patibong para lamang iligtas sa mong walang kwentang buhay ng mga kasamahan mong mahihina. Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa sarili mo. Hanggang kailan mo bang matatanggalan ng mga pinsalang tumatama sa iyo mula sa akin? Malamang, kundi dahil dyan sa taglay mong sibat, kanina ka pang binawian ng buhay. Bawian mo ako ng buhay dito. Hindi akong uurong. Tutuparin ko ang pangako ko kay Kuya Fred. Poprotektahan ko si Ate Julia kahit pang buhay ko maging kapalit. Hindi kong papayagan na tuluyan mong mawasak ang aming grupo. Ngunit sa isang iglap ay naroroong sakal-sakal na nitong si Baroga, itong si Nonoy. Hindi kita pero sa loob ng kanyang kasuotan, labis na ang pagdurugo ng kanyang katawan mula sa mga tama na natanggap niya galing kay Baroga. Unti-unti ay tila bang nauubusan na siya ng lakas at dugo dahil sa mga hindi naghihilom na sugat. Ito ay bunga ng pagtanggal ng kanyang depensa upang ituon ang lahat ng kanyang pwersa sa mga pag-atake. Kaya naman sa katagalan ng kanyang paglaban dito sa aswang, naipon ang mga pinsalang kanyang natanggap. Tingnan mo nga naman, nagmamatapang ka pa
sa kabila ng pinsalang natanggap ng iyong katawan. Kayo dyan, pagmasdan nyo ang natitira niyong pag-asa. Pagmasdan nyo ang kanyang katawan. Tingin niyo ba, magagawa niya pang lumaban? Sayang lamang ang kanyang talento. Alam niyo, may naisip ako. Bakit hindi na lang yaman din lamang na inubos yung aking mga kasamahan? Bakit hindi na lang kayong lumuhod at isumpa ang katapatan sa akin? Tanggapin niyo ang pagkaswang at makabuhayin ko pa kayong lahat. At ang pinatilyong ito, mamili kayo. Isang mabilis na kamatayan para sa inyong lahat. O ang magiging mga alagad bilang mga antingero at albularyong aswa. Gustuhin mang lumaban pa nitong si Nonoy, ngunit hindi nang sumusunod ang kanyang katawan. Wala na itong pagtugon pa. Bagamat ibig niyang kumilos, wala na ang lakas ng kanyang kamay at mga paa. Naroroong parang lantang gulay na lamang siya. Nasakal-sakal nitong si Baroga. Nang walang kung ano-ano ay bigla na lamang napasigaw si Baroga at naroroong nalaglag itong si Nonoy. Ang mga kamay ko! Anong nangyari sa mga kamay ko? Bakit naputol? Mukhang sa pagkakataong ito, hindi mo nakita ang mga yun. Pasensya ka na. Sinabi ko naman sa'yo, hindi matatapos ang labang ito nang hindi kang namamatay. Baroga. Lintik, bakit buhay ka pa? Binutas mo na ang katawan mo. Nataganan ka na ng mga bato ng kuwebang ito. Papaanong narariyan ka at walang kagalos-galos? Teka lang, kanina ka pa bang nakabasit sa aming laban? Papaanong hindi kang nakikita ng aking pangatlong mata? Paanong hindi ko nakita ang pag-ataking ginawa mo? Teka, si Ginoong Fred, buhay siya. Buhay ang ating bayani. Tingnan nyo, putol-putol ang mga kamay ni Baroga. Paanong nangyari yun? Bakit parang pakiramdam ko? Ibang nilalang ang kaharap natin at hindi ang Ginoong Fred na kilala natin. Anong nangyari sa kanya? Anong naiipa sa kanya sa pagkakataong ito? At nang umatake itong si Baroga, gamit ang mga tilabang bola ng apoy mula sa kanyang bibig habang sinusubukang patubuin ang kanyang mga kamay. Nagliwanag ang kapaligiran ni Fred at naroroong makikita ang isang malaking arkanghel na tila bang nakayakap ang pakpak dito sa binata. Kaugnay nito ay ang tila bang isang maliit na batang anghel na pumapaikot-ikot dito kay Fred at nagbibigay ng kakaibang uri ng kulay ng aura at proteksyon. Nakakatuwa naman tong kalaban mo, Fred. Akala niya ba'y tatagos ang kanyang pag-atake sa depensa ko? Sige, aswang. Subukan mo. Nakakatuwa to. Sa wakas, nakalabas din ako sa kulungang yun. Hoy, Serafina, bakit nakatitig ka lang dyan? Hindi mo pa rin bang kayang magsalita? Kung gayon, ako na munang bahala sa labang ito. Fred, ano? Tapusin na ba natin yung aswang na yan? Ang pangit ng mukha! Kwadrado! Ano bang isang yan? Diwata? Isang engkanto? Ano ba ang maliit na nilalang na yan na lumilipad-lipad at pumapaikot dito kay Fred? Hindi ko masyadong maaninag dahil sa sobrang liwanag niya. Nagkakamali ka. Hindi basta-bastang diwata lamang yan. Isang kerubin, isang uri ng celestial na nilalang, isang gabay ni Fred.
Kung gayon, ito ba ang naging resulta ng pagkakatanggal sa kanya ng bertud ng aswang? Tama. Mukhang ganun na nga ang naging resulta. Ang itim na kapangyarihan ng isang gabunan, lalong-lalo na sa antas ng isang gintong gabunan, ay maaaring nagsisilbing bara, selyo, kandado, umipigil sa kapangyarihang nag-uumapaw ng mga celestial na nilalang, mga banal, mga dibino, ang uri ng anghel at mga arkanghel na nakapaloob sa katawan nitong si Fred. Julia, Pinipini, naalalaman mo ba ang tungkol dito sa mga gabay niyang arkanghel at kerubin? Hindi gaano, pero tama kayo. Minsan ko nang nakita si Serafina at ang kapatid niya. Nakita ko na ang pakikipaglaban nila. Kasama itong si Fred. Pero iba ang liwanag at enerhiyang lumalabas ngayon kay Fred kumpara noon. Ang tila bang mga pulbos ng liwanag na nagmumula sa pakpak ni Serafina na noon naman ay tila bang nakapalibot sa buong kuweba ay nagbibigay ng lunas sa lahat ng kakampi ni Fred. Maging si Nonoy, nawala ang pagdurugo ng ilong at ang pamumula ng mga mata. Nawala ang mga butas sa katawan at tumigil ang pagdurugo nito. Maging ang ilan pa sa mga albularyong naroroong sugatan, nakaramdam ng bahagyang mainit at magaang pandama na tila bang bumabalik ang kanilang mga lakas. Maririnig ang kakaibang pag-awit mula sa kalangitan. Habang papatingkad ng papatingkad ang liwanag nitong si Fred. Anong nangyayari dito? Pinatay na kita. Pinanggalan na kita ng kapangyarihan. Papaanong meron ka pang ganyang mga gabay? At papaanong pang nagawang tumayo mula sa iyong kamatayan? Hindi. Hindi ito maaari. Dibino ang kanyang lakas. Ang kontra at kabaligtaran ng marunong itim na taglay ko. Kailangan kong makalis dito. Kailangan kong makapag-isip ng paraan. Kailangan kong patayin ang hari ng mga engkanto upang makuha sa kanila ang kanilang mga kapangyarihan. Hey Fred, narinig mo ba yung sinabi ng aswang na yan? Natakas daw siya. Ano? Itumba ko na ba? Napipikon na ako sa mukha niya. Parang palaging umiiyak na parang galit. Ang pangit! Hayaan mong subukan ko ang panibagong lakas na ibinigay niyo sa akin. Dapat ay pasalamatan natin si Baroga. Dahil kung hindi niyang ninakaw sa akin ang bertud ng pagkaaswang ko, baka hindi pa kayong nakalaya. Ngayong wala ng bahid ng karumihan, ngayong wala ng bahid ng kasamaan, ang nananalitay sa aking katawan at dugo, malaya ko nang magagamit ang kapangyarihan niyo. Ang basbas at bendisyon ng anghel at mga arkanghel, ang kapangyarihang dibino at kabanalang ibinigay sa akin. Ngayon, malaya ko nang magagamit nang walang pag-aalinlangan at walang limitasyon. At doon, biglang inilabas ni Fred ang kanyang espada na animoy pakpak ng isang arkanghel. Walang singganda, walang sing elegante ang itsura, at tila bang ang pagmasdan labang ito ay labis na nakamamangha. Hindi matukoy kung kulay puti ba o liwanag ang nakikita nilang anyo ng espada. Ngunit malinaw para sa kanila ang kakaibang kapangyarihang nakapaloob dito. Nag-umpisang mataranta itong si Baroga.
dahil kanina pa siyang sumusubok na patamaan ng kanyang mga pag-atake si Fred. Ngunit dahil sa naroroon ang kirubin, hindi itong tumatagos. Para bang inaabsorba at kinakain lamang ng kirubin ang lahat ng enerhiyang tumatama patungo kay Fred. Nakakatuwa naman to, Fred. Hanggang kailan niya bang manak na iba to yung mga enerhiyang ginagawa niya? Baka maubusan siya. Ano? Hindi mo ba bang aatakihin yan? Kapag ako nainis, ako na ang aatake dyan. Ay, pasensya na. Hindi pala ako pwedeng mainis. Dapat mabait lang ako. Dapat mabait lang ako. Dapat mabait lang ako. At hindi akong magiging masamang kerubin. Pero, ang pangit niya talaga. Tingnan mo, parang hindi siyang natatai sa mukha niya. Tinutubol ba yan? Fred, ano na? Naiinip na talaga ako. Napapakunot na lamang ang noo nitong si Fred dahil sa kakulitan ng kerubin na pumapaikot sa kanya. Paruot pa rito sa kanyang uluhan at pilit na kinukuha ang kanyang atensyon upang pansinin siya at kausapin. Ibig na ng kirubin ang siya na mismo ang magpabagsak dito kay Baroga. Subalit hindi siya maaring kumilos hanggat walang utos mula sa binata. Dito ay pinakawalan na ni Baroga ang lahat ng kapangyarihang nakapaloob sa kanyang katawan. Mula sa manipis at payat nitong katawan, bumalik ang lakas nito. Bumalik ang kanyang mga laman. At bumalik ang pagiging isang dambuhala, malahalimaw na aswang na may anyo ng gintong gabunan. Makikita ang mga pakpak na itim nito na bumubuka sa labis na lapad. Makikita ang mga sungay niya na lumilitaw sa kanyang ulo at ang mga mata na maging sa kanyang braso ay nagpapakita. Maraming salamat sa ginawa mo sa aking pinsala. Ngayon, nalaman ko na kaya ko walang sagarin at mas binaas pa ang kalidad ng kapangyarihan ng taglay kong Bertud. Ngayon, ito na ang pinakamalakas na anyo ng isang aswang na inyong mapagmamasdan. Paano ito? May kakaiba akong nararamdaman. Mukhang napakasarap at napakalakas. Nag-uumapaw. At walang pasabing sumalakay si Baroga patungo dito kay Fred. Mabilis naman ang sagot ng binata. Iniharap niya dito ang kanyang espada at sa dulo lamang nito ay tila bang may kumawalang puwersa na dahilan upang tumilapon si Baroga. Wasak-wasak ang kanyang mga braso. Tabingi ang kanyang ulo na tila bang nabali pa. Naroroong gutay-gutay ang kanyang katawan at tila bang animoy putik na dumikit lamang sa batuhan ang buong anyo nitong si Baroga. Para bang ang inipon niyang lakas at ang ipinagmamalaki niyang puwersa ay napasawalang halaga at bisa sa harap ng dibinong kalaban. Makikita ang mga pakpak nito na nag-aapoy ng kulay putik at unti-unting naaabo. Anong nangyayari? Hindi ko maramdaman ang aking katawan. Hindi ako mamamatay dito. Paano to? Ito ba ang pakiramdam ng pamahan ng dibinong enerhiya? Para akong sinusunog sa noo. Ano ba yun? Napapalawi ako sa diri. Ang pangit niya talaga kahit durog-durog na siya. Hindi kong matingnan ng matagal. Fred, ano pa bang balak mo dyan? Bakit hindi mo pang winawasak yung katawan niya? At saka,
Pasagin mo na yung bertud ng aswang para hindi na siyang makabangon pa. Kung sino man ang nakakarinig sa akin, kung may nakikinig, kahit ano gagawin ko, bigyan niyo lamang ako ng kalakasan at kapangyarihan at ang kakayahang tapusin ang animal na nilalang na ito na sa aking harapan. Gamitin niyo ang katawan ko, bigyan niyo ako ng lakas, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. At doon ay tila bang may napakatinis na tunog ang pumailan lang at may nagsalita sa isipan nitong si Baroga. Naririnig kita. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kapangyarihan na kayang pumatay sa Arkanghel kaharap mo. Humaya ka at bukas ka ng lagim sa buong mundo. At doon ay biglang nagliwanag ang noo nitong si Baroga at makikita ang isang tuldok, isang simbolo. Bigla na lamang nagbago ang katawan nitong si Baroga. Lumitaw ang 4 na galamay, mahahabang kamay na may mga matatalim na tusok na animoy mga sungay at kuko. Kasabay nito ay ang paghaba ng kanyang mukha, ang dila na tila bang nagsasanga at matatalim na ngipin na parabang lagari. Makikita rin ang sungay nito na animoy nagdurugo sa paglitaw sa kanyang bungo. Tumubo ang isang kakaibang buntot na puno ng tinik at tila bang mga buto na walang sintalas. Bumaon ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatapakan dahil sa labis na bigat. Animoy isang dambuhala, isang mala-elepante at toro na napakapangit na nilalang ang naroroong nabuo sa kanilang harapan. Masama ito. Ang simbolo ng mga espesyal na tao. Papaanong kumapit sa kanya? Kailan niya itong nakuha? At paano niya itong nagawang gamitin? Ang isang simbolo. Hindi ba't ang isang simbolo sa noo ay nangangahulugan ng pinakamalakas sa mga espesyal na tao? Paano ang isang ikantanong aswang ay nagtataglay niyan? Isa lamang ang ibig sabihin nito. Hindi sa panganganak o hindi sa pagkabata na bumula ang espesyal na kapangyarihan ng mga tao. Bagkus, may nilalang at kumpirmado ko na ito. May nilalang ang nagkakaloob sa kanila ng kapangyarihan mula sa mga simbolo sa kanilang noo. Maaaring nararito sa paligid lamang ang nilalang na yun at nag-uobserba sa laban. Mabilis na kidlat na kulay itim ang tatama sana dito sa kalupaan at sa kinaroroonan nitong sila Senyor Ibarra. Ngunit mabilis ang kerubin nitong si Fred na nagtungo at lumitaw sa harapan nitong sila Senyor Ibarra at inabsorba ang lahat ng kidlat. Nakakakiliti naman yung kidlat na yun. Ang sarap. Fred, ayos na dito. Wala nang problema sa mga kaibigan mo. Pwede mo nang tapusin ang tambuhanang yan. At muling lumitaw itong kerubin sa tabi nitong si Fred. Naroroong nawasak na ang kuweba at makikita na ang kalangitan. Sa labis na laki ng kanyang kalaban, halatang hindi na lamang ito ang engkantadong aswang na si Baroga, kundi isang bagong halimaw na likha ng kung sino man ang nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan. Ang simbolo sa noo, nagbibigay ng kalakasan sa mga espesyal na tao. Kaya naman hindi nang lingid pa sa kaalaman ni Fred na ang simbolong ito ang sentro ng laban. Kinakailangan niya lamang na masira ito at tiyak ang pagkawasak ni Baroga. Masyadong mahaba na ang labanang ito at mukhang may ibang nakikialam na. Ipagpaumanhin mo Baroga pero hindi na ito ang laban
na maaari ko pang patagalin. Mukhang may iba pa ang kailangan naming turuan ng leksyon at linisin. Labis ang bagsik at panlilisik ng mga mata nitong si Baroga. Tila bang nawala na rin ito ng kanyang abilidad sa pagsasalita at pakikipag-usap. Pawang galit, bagsik at kagustuhang tapusin si Fred. Ito na lamang ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang labis na kalakasang pinapakita niya ay kaya ng dumurog ng isang buong bayan. Ngunit nakatayo si Fred sa kanyang harap. Ang kanyang espada naroroong biglang naglaho sa liwanag. Kasabay ng paglitaw ng isang tila bang kakaibang uri ng sandata na dati niya nang nagamit. Isang sandata na naroroong pamaloob sa kanyang magkabilang kamao. Makikita ang marka ng arkanghel. At ang paglaho ng kirubin ay napalitan ng panibagong uri ng baluti nang pumalibot ito kay Fred. Kasabay nito, sa pagsigaw ni Baroga, naroroong dumating ang dragon na tagapagbantay ng kagubatan. Dumapo ito sa tabi nitong si Fred at makikita ang labis na bagsik nito at panlilisik ng matang nakatitig kay Baroga. Maging ang bantay ng kagubatang ito, ang dragon na yan, ay pumapanig kay Fred. Kakaiba ang kanyang kalakasan. Nanginginig ako habang nagsasalita sa labis na pangingilabot. Isang laban ito na hindi na kayang unawain pa ng mga mabababang uri ng antingero at albularyo. Mga kasama, mapalad kayo at masasaksihan nyo ang isang laban ng paghatol sa kasamaan. Mukhang tapos na ang labang ito. Nakikita ko na ang magiging resulta. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Isang arkanghel ang kasama natin. Isang purong dibinong nilalang na kumatawan sa isang binatang tao. Iris, tiyakin mong lahat ng impormasyon at datos ay makakalap nyo sa labang ito. At sa nilalang na yan, makikita ang pagliwanag ng mga kamao nitong si Fred, habang ang dragon naman muling lumipad. At doon, bumuga ito ng kakaibang uri ng init at singaw patungo kay Baroga. Sinangga ito ng animoy mga butong panangga nitong halimaw. Ngunit makikita ang pagkalusaw ng mga kalasag na buto, kasabay ng pagkaagnas ng tila bang mga tinik na buhok ng halimaw. Ngunit hindi pumayag itong si Baroga na patuloy siyang bugahan ito ng dragon. Kaya naman mabilis niyang inihagis ang tila bang malatinik na bola ng kapangyarihan patungo sa dragon. Kaya naman walang nagawa itong nilalang kundi ang lumipad patungo sa itaas upang makalayo sa pag-atake ni Baroga. Ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi basta-bastang nawawala at patuloy na sinundan ng dragon saan man itong magtungo. Dahilan upang mahiwalay ito kay Fred. Ngunit sa ginawa ng dragon
nabawasan ang depensa ng nagwawalang halimaw. Naglakad ng marahan ang binata. Makikita ang patuloy na pagbagsak ng kapangyarihang mula dito kay Baroga. Patuloy ang pagliliwanag ng simbolo sa kanyang noo at patuloy ang kanyang pag-abante at pagwasak sa kapaligiran. Ngunit anumang sandali, naghahanda na ito si Fred sa kanyang huling pag-atake. Kakikitaan ng pagkakalmado ang mukha ni Fred. Animoy literal na tumitingin ang kanyang mga kasamahan sa isang arkanghel na puno ng pagiging banal at dibino. Sa lawak ng kadilimang sakop ng kapangyarihan ni Baroga, animoy tuldok ang liwanag na tinataglay nitong si Fred. Ngunit nang halos katapat niya na ang halimaw na kalaban, biglang sumabog ang liwanag sa kapaligiran at naglaho ang kadiliman ni Baroga. Bahagyang lumuhod itong si Fred at tila bang makikita ang pagdarasal. Pagkatapos nito, nagliwanag ang kanyang mga mata at sa isang iglap, gumuhit ang kapangyarihan patungo kay Baroga. Isang matalim na liwanag na tila bang nasa anyo ng pakpak at unti-unting naglaho patungo sa noo ng halimaw. Doon ay makikita ang paglaho ng simbolo. At dahil dito, unti-unti ang bawat parte ng katawan ni Baroga ay nagmistulang bato na unti-unti namang nadudurog, nabibitak, nawawasak at bumabagsak. Sa huli, naroroong naiwan ang bertud ng aswang nakalutang sa ere. Ngunit sa halip na kunin ito ni Fred, nawasak ito at nahati sa gitna at tuluyang nasunog ng dibinong apoy. Kasunod nito ay ang paghagis ni Fred ng isang pag-atake sa isang parte ng kuweba kung saan naman may isang ibon na kulay itim ang biglang lumipad papalayo. Ito ang tiktik na tagamanman ng nilalang na nagbigay ng kapangyarihan kay Baroga. Doon ay suminag na ang liwanag ng bukang liwayway. Naglaho ang negatibong enerhiya sa kapaligiran at nahayag sa lahat ng naroroon ang liwanag at kagandahan sa kabilang ibayo ng kuweba. Makikita rin ang dragon na naroroong nagpapaikot-ikot sa kanilang lokasyon na tila bang binabati sila sa pagtatagumpay at mararamdaman ng kasiyahan dahil sa mga pagsigaw nito habang pumapaikot at tinitingnan itong si Fred. Doon nang nagkamalay itong si Nonoy. Nagawa na ring makabangon itong si Julia at marahang lumapit dito kay Fred na noon naman ay unti-unting naglalaho ang baluti at ang kanyang sandata. Makikita ang maamong mukha ng binata na nakangiti dito sa kanyang mga kasamahan. Ang galing nun, Freda! Kaya naman pala ayaw mo pang tapusin yung pangit na yun. Inaantay mo pa yung huli niyang anyo. Nakakatakot yan, ano? Ang bagulaw niya. Ay, natapos din ang laban. Fred, maraming salamat at buhay ka. Akala ko iniwan mo na kami. Huwag mo nang uulitin yun. Pinag-alala mo ako ng labis. Pasensya ka na, Julia, kung pinag-alala kita. Kahit ako, hindi ko din alam. Akala ko natapusin ko na talaga nung makuha niya sa akin ng bertud, pero sa mga sandaling nakabaon ako sa mga bato, doon kong nasilayan ang tunay na kapangyarihang nakatanim sa akin. Nagising ang mga arkanghel. Nagising ang lahat ng dibinong nilalang na nagbabantay sa akin. Ang pagtataglay ko ng dugo bilang isang gintong kabunan ang pumipigil kay Serafina at sa kirubing makulit na to.
upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pero nang mabasag ang selyo at makuha sa akin ang bertud, nagawa na nilang makalabas at magpakita sa akin. Lahat ng aking pinsala ay ginamot nila. Lahat ng kadiliman, tinanggal nila. Kaya naman, hindi ko masasabing swerte o malas ang nangyari sa akin, pero mukhang itong nakatadhana para sa akin. Gamit ang kapangyarihang ito, mas tiwala ako na magagawa nating talunin anumang kasamaan ang makaharap natin. Nonoy, magaling ang ginawa mo. Dahil sa pakikipaglaban mo kay Baroga, nabigyan mo ako ng tamang pagkakataon at panahon upang makabangon. Binabati kita. Wala yun, Kuya Fred. Pinangako ko naman sa'yo na poprotektahan ko si Ate Julia. Kaya yun ang ginawa ko. Pero, grabing sakit ng katawan ko. Ang hirap pala ng ginagawa niyong pakikipaglaban. Ito yung unang beses na nagamit ko yung buong kalakasan ko, ha. Kaya naman sana makabawi ako ng pahinga. Senyor, baka naman pwedeng sumakay ako dun sa maganda niyong sasakyan pauwi dun sa baryo. Medyo masakit pa din yung mga kalamnan ko. Yun lang ba? Walang problema. Ipahahanda ko ang isang magandang higaan para sa'yo. Malamig at air condition at may pagkain pa. Isang karangalan ang makasama kayo sa labang ito. Ngunit umpisa pa lamang ito ng pagsugpo natin sa mga banta sa kapayapaan ng daigdig ng tao. Siguro naman ay batid nyo sa nangyaring paglalaban. Nalantad sa atin ang tunay na utak sa kaguluhan. Ang nilalang na nagkakaloob ng kapangyarihan sa mga espesyal na tao. Kinakailangan nating masupil, matuntun at matukoy kung sino ba talaga siya at kung ano ang pakay niya sa ating mundo. Senyor, rumihistro sa ating kagamitan ang kanyang enerhiya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na magkaroon tayo ng gantong uri ng aura. Kakaiba, walang kapareha sa lahat ng nasa ating datos. Mukhang ibang nilalang naman ito na nagmula sa ibang dimensyon at hindi tao. Mukhang tapos na ang misyon natin dito. Hindi ko nang maramdaman pa ang anumang uri ng masamang enerhiya ng mga engkantadong aswang sa paligid natin. Ngunit tingnan nyo, sa ginawang paglalaban ng dalawa, mukhang nasira ang selyo sa lagusan ng mga engkanto. At doon nga ay makikita ang napakalaki at napakalawak na portal. Animoy tubig na naroroong nakalutang sa ere. Isang malasalaming tubig. Ang lagusan patungo sa mundo ng mga engkanto. At doon ay makikita ang kakaibang tanawin sa kabilang ibayo ng portal. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Wala na ang proteksyong inilatag ng mga engkanto upang hindi makatawid ang sinuman sa magkabilang mundo. Nako. Kinakabahan ako dito. Mukhang may panibago tayong kailangang tapusing misyon. Naunawaan kaagad ni Senyor Ibarra ang ibig sabihin ni Tandang Castro. Kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Mabilis na kumilos ang mga ito. At sa mga nakaabang na sasakyan, makalipas lamang ang ilang oras na itatag nila ang isang base upang mabantayan ang lagusan ng mga engkanto habang nagpapahinga ang lahat sa loob nito at pinaplano ang mga susunod nilang kilos. Ang ilan naman ay naroroong nagtungo sa baryo ng Batubalan. Ito ay upang maabisuhan ang kapitan at masundo o maipagbigay alam sa mga natitira pa nilang kasamahan ang naging resulta ng laban.
Nang matiyak na ang kaligtasan ng baryo, sabay-sabay nang nagtungo ang mga natitira pang sasakyan at kagamitan ni Senyor Ibarra, kasabay ang iba pang mga albularyo at antingero na ibig nang makita ang portal ng mga engkanto. Patuloy na inoobserbahan naman nila Iris ang katawan nitong si Diana. Bagamat maayos na ang kalagayan, ika nga, stable na. Ngunit wala pa rin itong malay magpasa hanggang sa panahong iyon. Habang si Fred naman, naroroong hindi nang matahimik kahit ibig magpahinga. Dahil sa ang kerubing gabay niya ay hinding umaalis at hindi siyang tinatantanan. Patuloy ang pangungulit, patuloy ang pagpapaikot-ikot sa kanilang lugar pahingahan. Bini, ikaw ba yung nobya nitong si Fred? Ang ganda mo pala. Mukhang ikaw yung iniisip niya at sinasabit niya habang wala siyang malay. Julia, tama ba? Alam mo ba, nakiusap pa nga niyang si Fred sa... Julia, siguro napapagod ka na. Mabuti pa magpahinga ka at akong magbabantay dito. Huwag mong pansinin ang maliit na to. Medyo makulit nga lang talaga. Napangiti na lamang itong si Julia dahil sa naroroong pinipigilan ni Fred na magsalita ang kanyang gabay na kerubin na para bang may mga bagay siyang ayaw malaman nitong si Julia. Sumunod naman ito at nagpahinga dahil sa tunay ngang naubos ang kanyang kalakasan sa pagprotekta at pagtulong sa kanyang mga kasama. Habang itong kerubin naman ay naroroong pinabalik ni Fred sa kanyang pagpapahinga at pagtulong. Kuya, kamuntikan ka na dun ah. Medyo madaldal yung gabay mo. Kamuntikan ka nang mabuking kay Ate Julia. Ano bang sinasabi mo? Anong mabuking? Hindi kong alam yan. Sus, huwag ka nang magpanggap. Kitang-kita sa mukha mo. Namumula ka. Hay, matutulog muna ako ah. Mamaya turuan mo ako ng mga ginawa mo pakikipaglaban. Tsaka marami pa akong kailangang matutunan. Pangako kuya, magpapalakas pa ako para mas maging kapaki-pakinabang ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ngayon pa lamang ay sobra na ang pakinabang mo sa amin. Masyadong malaking tulong na naririto ka sa grupo. Sana huwag kang magbago. Mukhang mahirap ang kahaharapin nating problema pagkatapos ng pag-aaral na ginagawa nila sa inyo. Mahal na hari, masamang balita. Ang selyo na humaharang sa mga tao sa pagtawid dito sa ating mundo ay nabasag. Bukas na ang pangunahing lagusan ng mga engkanto patungo sa mundo ng tao. Sa ngayon, namataan ang ilang mga tao, mga mortal na naroroon sa may portal at mukhang pinag-aaralan ang daanan. Inyong ipag-utos kung kailangan na silang tapusin at wakasan. Mahal na hari, isang balita mula sa itim na kontinente. Nag-umpisa na ang revolusyon ng mga engkantong itim at mukhang nagpasya na sila upang mag-umpisa sa pagtungo dito sa kabisera. Inyong ipag-utos upang maipaghanda na ang lahat ng ating sundalo't mandirigma. Ang lahat ng may karunungan sa pakikipaglaban ay kailangan nating masanay na. Meron na lamang tayong ilang araw bago silang dumating dito. Mukhang ito na ang ikinakatakot natin. Batin niyong hanggat bukas ang pangunahing portal. Ang panahon ng tao at ang panahon natin ay magkasabay, pantay, at magkaugnay. Nauunawaan po namin ang konsepto ng panahon at oras ng mga tao ay pantay sa ating oras kung ang pangunahing portal ay bukas. Tama ho ba ang iniisip ko
Muli niyo ho bang hihingi ng tulong ng mga antingero at ng mga tao para sa digbaang ito? Itutuloy. Magandang gabi mga giliw kong ka-midnight at maraming salamat po sa muling pagpapaunlak na mapakinggan ng ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Ating natunghayan ang labanan sa pagitan nitong si Fred at ni Baroga. Sinong nakahula na ang inaakala nating kahinaan at pagbagsak ni Fred dahil sa pagkawala ng kanyang pagkagintong gabunan ay siya palang umpisa ng mas puro at mas mataas na antas ng kapangyarihan. Ngayong wala na ang kanyang pagkaaswang sa kanyang katauhan, ano kaya ang mga susunod pang magaganap sa kanyang buhay? Tila yatang muling nahaharap sila sa panibagong suliranin dahil nga sa paglalaban at labis na puwersang pinakawalan ng magkabilang panig, nabuksan ng portal, ang pangunahing portal na nagdurugtong sa mundo ng tao at mundo ng engkanto. Ika nga sa ating termino ay express lane or expressway. Tama ba? Expressway ang nabuksan. So, isa ito or ito ang pinakamalawak na daanan na tinatawiran ng mga engkanto patungo sa mundo natin at vice versa. At ngayon ngang nabuksan ito, sumabay pa ang revolusyon kontra sa mga itim na engkanto. Ang mga engkantong ito ay kaladasan ay mga dalakit nun. Dahil sila yung mga itim na engkanto, sila yung uri ng mga engkanto na may mga ordinaryong tao na may appearance nga lang ng pagka-engkanto at itim nga yung balat nila at yung presensya nila. Kumbaga sila yung mga black sheep sa pamilya ng mga engkanto. At ngayon nga, tila yata ayon nga sa tagapayo ng hari ng mga engkanto ay mauulit na naman ang kasaysayan kung saan kinailangan ng kanilang lahi o ng kanilang mundo ang tulong at suporta ng mga antingero. So meaning to say ay nangyari na ito before, way back in the past. Parang inuulit lang o parang role-playing game. Nauulit at nauulit yung siklo ng digmaan nila. So tingnan natin, sabi naman ng hari, dahil sa bukas yung pangunahing portal o daanan, magkadugtong o magkaugnay ang mundo ng tao at engkanto. At yung takbo ng oras sa tao, pareho sa takbo ng oras sa mundo ng mga engkanto. Hindi kagaya ng kung nakasarado yon, na yung panahon na ginugugol ng isang tao sa mundo natin, wala kumpara sa panahon na tumatakbo sa mundo ng engkanto. Parang sa scale ng oras, segundo o minuto pa lamang lumilipas sa kanila o baka sabihin natin oras pa lang lumilipas sa kanila pero dekada na pala dito sa mundo natin. So sa sitwasyong ito, wala yung ganung idea at concept dahil nga sa pareho ang oras ng tao at engkanto. At doon magiging posible ang pagtulong nila Fred kung sakasakali man at tutulong sila dito sa pamilya ng isa sa mga bida. So alam mo na or alam nyo na kung sinong bida yung may ugnayang direkta sa mga mahalikang engkanto. Ibig sabihin kaya nito ay makikita natin sa aksyon ang itim na kabalyero. Abangan po natin yan at huwag kalimutan ng pag-iwan ng like, comment at pakishare ng ating video. At kung hindi ka pang nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na sa channel na ito dahil sa palagi tayong nag-upload ng mga series na kagaya nito. And also, support our membership program at ang ating Proyekto Piso upang patuloy na mailahad natin ang mga ganitong uri ng kwento. Magkarinigan tayong muli at mag-iingat ang lahat. Ito po ang inyong Midnight DJ.